Sabi ni Muasca Beats, as per Mama Lenny, madami daw achievements ang BBM admin, 500 million pala ang value ng dangal niya. Ang hirap talaga maging dilaw o pink nowadays. Kasi unless ikaw yung dilaw na katulad ni Kong Egay Erice, na parang nag-iisang dilaw na nagcha-challenge kay BBM, at saka kumbaga relatively fair yung criticisms naman niya kay VP Inday. Not perfect, but definitely dahil dilaw pa rin naman siya. So, but he does demand things like due process. Ang problema with the others, lalong-lalo na, ang pinaka-core ng kanilang associations is really about being anti-Marcos, anti-dictatorship, anti-corruption. So, parang ang hirap. Kaya naiintindihan ko yung term na kain suka. Kasi, totoo naman na they're going back on their core issues. So, with former Vice President Leni Robredo, nakikita ko na ang hirap for them to justify why they are arguing to not impeach BBM or even to not criticize him. I see some of them do criticize, pero hindi, di ba? Parang kulang. Totoo to. Sa bilis ng kaso ni Marcoleta at sa tagal ng kaso ni Martin, may statement pa si Martin na nirerespeto niya ang pasya ng Pangulo. Hindi ko maiwasan isipin na mukhang hilaw ang ikakaso. Masyadong parang ang sweet nila, tapos very publicly nagsasalita. So, ang tingin ko dyan, there's something wrong here. Magduda talaga ang mga tao, nakikita nila ganyan kayo ka-sweet sa isa't isa. Totoo ba yan? So, nakikita ko na may basis naman talaga ang feelings natin na what's going on? Sa iba parang parang, di ba, tapos babalahurain ka na ng minsan ng mismong mga comms people ng Pangulo. Pero dito nako, grabe yung kumbaga, sana all. Sabi ni Ziva, hindi ko sinayang oras ko sa SONA ni BBM. Clearly, mission ni BBM maging parasite ang Pinoy. Maging, totoo yan. Pero ganito yun papahirapan nila yung buhay, magiging dependent ang average Pinoy dun sa kanilang handout or holdout. Tapos mababago ang mindset ng iba na, syempre, ito yung source namin ng pagkain, iboboto ko to. So meron mga ganun, posible yan, totoo yan. But what we want to see is that they have made conditions, yung mga living conditions natin better. Did you take note na wala siyang iniyabang na accomplishments masyado ng housing? Teka, check natin ha. Mm-hmm. 500,000 houses. Ay, ayun pala. Nako, hindi totoo yan ha. Ngayon pa lang sasabihin ko na. Yung sinasabi ni BBM na 500,000 houses, I must have fallen asleep at this point. Sabi sa AI na over 500,000 houses have been built or funded. So anong ibig sabihin yan? Hindi talaga built. In fact, in 2025, kinlaim nila 400,000 houses na yung built and funded. So, chinek ko, what does it mean? What it means is that pagka sinabing funded, may pera nang nakalaan or nire-ready na yung pera para doon sa pabahay, yung loans nila. Or the house is already built and delivered, ilan lang ba? So in 2025, ilan ang houses na actually built and delivered? 1,900 ang pag-check ko. So hindi totoo na 500,000 ang housing units. 500,000 supposedly built or funded under the 4PH program. So, nagawa na ba yon? Hindi. Na-deliver na ba yon lahat? Hindi. Siguro may 1,000 na na-deliver for the year. Yun sabi ni Virgo noon, sabi merong housing loan para sa OFWs pero ala naman. So sabi naman ni Mr. Gan, kasi hindi yun accomplishment. Mga plano lang kasi yun na ewan ko kung kailan sisimulan. Sabi ni Kay, alam mo, matuwa ako sa kapatid ko sa Pinas. Yung post mo about Paxilica, ang daming nag-share, nakakilala niya nung sinabi ko na may post ka about it. O, kinailangan ko talaga si Sas kasi meron siyang mga malalim talaga si Sas
pagdating sa mga ganyan. What role should due process play in ensuring a fair and impeachment trial? Well, number one, what is due process? No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So there are two kinds of due process: procedural and substantive. Okay, so substantive due process is that uh, the law cannot be arbitrary, cruel, or overly harsh, even if the government follows strict rules to pass it. So it's about the law. So yung substantive means the law has to be fair. The law has to be just. So kung hindi, if the law, kunwari, makes an arbitrary decision right away na guilty ka without a court hearing, that is a lack of substantive due process. So it's the substance of the law. What is procedural due process? It's the methods, it's the steps that you have to take. For example, before you arrest, hindi pwedeng walang warrant. The rule is you need a warrant, but there are exceptions. Exceptions, for example, moving vehicles, yung searches sa airport. Ano pa ba? When you grant permission, yung mga yan. So it requires that you follow the procedures set out in the law. And these procedures are intended to ensure that justice is done. So in an impeachment trial, for example, they required a hearing before the issuance of subpoenas duces tecum. That's why may oral argument. That is the process. So nasunod yung procedural due process. Now the question is the decision inherently just? Meaning, does it violate any of the rights of the vice president or the respondent in this case? The presumption is, because of the decision of the Senate, may due process, nasundan din yung and the decision is just. If they want to question it, they will go to the Supreme Court to do so. So yun po yun. Sabi ni Reggie, basta yung takeaway ko lang sa SONA niya ay yung racket niya, which is allegedly marami naman talaga siyang racket. Sabi ni Muska Beats, as per Mama Lenny, madami daw achievements ang BBM admin, 500 million pala ang value ng dangal niya. Ang hirap talaga maging dilaw o pink nowadays. Kasi unless ikaw yung dilaw na katulad ni Kong Egay Erice, na parang nag-iisang dilaw na nagcha-challenge kay BBM, at saka kumbaga relatively fair yung criticisms naman niya kay VP Inday. Not perfect, but definitely dahil dilaw pa rin naman siya. So, but he does demand things like due process. Ang problema with the others, lalong-lalo na, ang pinaka-core ng kanilang associations is really about being anti-Marcos, anti-dictatorship, anti-corruption. So, parang ang hirap. Kaya naiintindihan ko yung term na kain suka. Kasi, totoo naman na they're going back on their core issues. So, with former Vice President Leni Robredo, nakikita ko na ang hirap for them to justify why they are arguing to not impeach BBM or even to not criticize him. I see some of them do criticize, pero hindi, di ba? Parang kulang. Sabi ni Mama Maribel, napansin ko lang ecumenical prayer, di na nag-pray si BBM, ayaw nang magpa-pray kasi ang hihilingin ay sana makulong na ang mga corrupted, baka mag-run. Ang tingin ko is baka tamaan ng kidlat yung but that's just me. Sabi ni Great Wall, hindi ba ang SONA usapin ng nagawa na hindi plano? Actually, usapin yan to tell the people what the state of the nation is. Ibig sabihin, current. Ganito ang Pilipinas ngayon. Ito ang population natin. Ito ang ekonomiya. But pwede mong i-justify. So kunwari, nagkaroon ng gyera sa Middle East. Para hindi long-term ang economic downturn natin, ganito ang ginawa namin.
Pero imbis na masabi niya yon, sabi niya, nagkaroon ng giyera na itawid natin, excuse me, pero it's because nagbigay siya ng ayuda. He did not help expand the economy. He did not encourage more businesses. He did not create more jobs. He did not nothing of the sort. Maybe it really is difficult to do that, pero dapat tawid lang talaga ang ayuda. But even the tawid, parang ipagyayabang mo sa akin yung 5,000 pesos kada driver ng jeep na binigyan ninyo? Talaga? So, but yeah, it's about the state of the nation, not necessarily even his accomplishments. So, yung mga plano, well, here's the problem. Even if we say that hindi ganon ang state of the nation, anong gagawin natin? Didimanda natin si BBM. I-criticize natin, pwede. Sabi ni James, what would be your reaction to the expected line in 2028? Time for healing, time to move on, magkalimutan para sa taong bayan. Sino sa tingin ninyo magsasabi nun? Move on na, ganon? 6 na taon kami nagdusa, move on. Pinagsasabi niyo dyan. Yun, sabi ni RC, ayuda is not an accomplishment. May namatay nga sa pila eh. Totoo. Sabi ni J. Agustin, sinusurvive kasi ni BBM matapos ang term niya, kaya maraming delays lalo sa flood control scam. At kumbaga, survival na lang. Totoo yun, trying to get from day to day. Sabi ni Hannibal, how will the government ensure transparency and accountability in major infrastructure spending? By following the law? And what do you mean by that? Who are you talking about and what specific project? Kasi the government does that, or the state does that by creating laws. Okay, now, this is something that we need to understand about the legal processes, particularly creating laws. When you create a law, may mga consultations yan, etc., etc. No? So you change things. My problem with most of our lawmakers is that they're reactionary, knee-jerk. Aha, ganyan pala yung paraan kung paano kayo kumikita, o tanggalin ko yung provision na yan, hindi nyo na pwedeng gawin yung ganyan. So, all of our anti-corruption laws were primarily knee-jerk reactions, meaning we're trying to do through the law, but we did not look at if there are other means to change the situation. There will always be people who will test the limits of the law. Totoo yan. Pero para sa akin, this is an enforcement issue. So, and kumbaga, you will create laws, you have law enforcement and the people executing the laws, as well as those people creating the laws, should be in constant communication. What do we do? O may ganitong nangyari, what do we do about that? Let's gather more statistics. Let's create a system that's better. Ang nawawala yung oversight function pagdating doon sa corruption. Nagkakaroon ng Senate inquiries, and because of us, because it is such a audience-friendly thing, they do that. But do they actually create laws? Do they change the laws for that? Rarely. So, yung mga how can the government ensure transparency is a question that demands, like, you're asking for a single answer. No, you can't do that. It's a far more complex issue than that. It also includes culture. It also includes understanding the people. We can make as many laws as we want to make. You can react badly. Ay, ganito dapat ang gobyerno, dapat ganyan. But do you know that our entire system of government was patterned after the West that has a completely different historical context? So, it's another thing. How do we ensure? We have to be smarter about our systems. Tingnan mo si PRD, naging presidente siya. Nagagalit siya kasi yung bidding system ensures na yung lowest bidder will be considered the best. Sabi niya, the lowest bidder is not always the best. The lowest bidder is usually the one that cuts the most corners. So bakit naging standard ang lowest bid? The standard should be the best bid. Diba? Where do you get more benefits? Where do you get a nicer structure? Where do you get, something that is more appropriate? Something that better communicates the needs, etc. So that's another thing. So when you say how will government ensure transparency and accountability, demands that what? Alam na natin where it goes wrong when the entire system breaks down at different points. Are these points something that we can address by law, or are these points something that we need just better awareness of? And do you think that government is the only party that plays the gatekeeper na kailangan may transparency and accountability? Hindi, kasama din natin yan eh. Kasama din tayo dyan eh, we the people. We the people who participate. We the people who make hingi.
from politicians, for baptism, burial, weddings, etc. Kulang ng gamot, kulang ng ganito, may problema sa bahay, may problema sa trabaho, may problema sa ganito. We go to our legislators, hihingi tayo ng handout. Saan kukuha yung handout na yon? We demand that the that they be visible during elections. Saan nanggagaling yung pera para sa election? So, there's no single answer to transparency and accountability. It's a system. It's also a living organism because we are in it. We're part of it. So stop thinking that any problem in government is simply answerable by, o sige, gawa tayo ng batas na ganito. Sabi ni Vernel, tungkol sa confidential funds, ipatawag lahat ng agency o mga department na naghawak sa confidential funds. Paano nila gagamitin, lalo na sa Congress and President Department para magkaalaman? E di, wag na lang mag-confidential funds. Di ba? Kung ganun rin lang. So, ilan ang papapatay, ipapa-unalive mo ng mga informants? There are some systems in government, and the Constitution recognizes that there are things really that are not to be made available to the public because it is detrimental. You can keep saying transparency, 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 but there's such a thing as state secrets. There's such a thing as yung mga discussions, executive discussions, legislative discussions, all of these, in order to be assured that you can freely discuss and you can bring out everything. Hindi talaga ginagawang transparent yan. You can make transparent decisions, but not the manner in which the decision was arrived at. The debates in Congress are transparent, yes, but kunwari, diplomatic negotiations, that's part of the exceptions. The Supreme Court has already determined that in the requirements of the divulging of information, there's certain things na tinatago. Okay, last few questions. What's your assessment of VP's acquittal in the Senate? Ginigipit nila ang mga kakampi. What I see is that there's really a clash because there is an adversarial proceeding. And of course, the prosecution will try to do its best to get one over the defense. The defense will be trying very hard na salagin yung mga yon. So, I am concerned that there are certain decisions that I disagree with. Pero acquittal, hindi pa natin din masasabi yan until all of the evidence is in. Sabi ni Lance, that's why the intelligence community exists, like the alphabet agencies. Hindi pwede yang i-expose, and that includes confidential funds. Common sense naman din. Sabi ni Jay Agustin, bakit sa NBI nga meron silang mga investigations na highly confidential? O yun na nga, di ba? Ayaw lang ilang i-divulge kasi active investigation daw. And yes, we can accept that. Active investigation, baka tumakbo yung mga suspects. Remember that things like transparency have their limits as well. Parang sinasabi ng iba, freedom of speech, hindi yan unlimited. May limitasyon yan. Ay, ang transparency may limitasyon din. Madami na daw siyang napakulong. Alam ko nagpakulong ay OMB via motu proprio. Ibig sabihin inamin niya kontrolado niya OMB. Not sure about that. I have to look into that. Sabi ni Ms. K, nagpunta kanina kapatid ko, Meralco, para makipag-usap na hulugan yung 43K na bill for the month. Ang sagot ng taga Meralco, hindi daw sila qualified kasi nakatira sa magandang subdivision. Ay, ganun ba? Kakaloka. Yun pala yung standard nila. Hindi ko alam. So, new comments. Kakapasok lang daw ni Lancia. Do you have plans to run for Senate or Congress? Not at the moment. Sabi ni Daniel Arieta. Confidential information ang galing pa mismo sa bibig ni Matibag. Good point, good point.
Sabi ni Napoleon, "Wala pa naman kaming natanggap na ayuda nung nagdaan na giyera. Buti pa no'n pandemic hinanap talaga ng paraan ni PRD na makauwi mga Pinoy at magandang hotel pa, nag-quarantine." May effort, 'di ba? Nakikita niyo yung treatment sa ordinaryong mamamayan, ano, kumbaga yung may respeto. Sabi ni James, "Pak silica ay parang mining na harmful sa lahat ng breathing creatures. Kung iisipin, bakit sa Pinas nilagay na maliit lang landmass natin kumpara sa US?" May point ka diyan. Sabi ni One Republic, "Sinabi lang kasi ni BBM yung case ni Martin Romualdez as if he's the victim." Uy, grabe. Hoping po ba kayo na matanggal ang systems loss sa Meralco? Mukhang malabo para sa akin. Ako, nagho-hope ako. Pero, kumbaga, hindi ko tatayaan. Sana, pero kumbaga, baka masaktan ka lang 'pag masyado kang umasa. Will double jeopardy work for Martin if he wins cases before 2028? Obviously, rigged hearing. Depende kung nasaan. Sa probable cause, hindi yan double jeopardy. Hindi yan jeopardy. Tama, sabi ni Vernel, unfair lang kasi ang VP pinagtutulungan nila sa confidential funds. Totoo naman. And that argument, yung sinasabi natin is that may limitations din ang transparency, which should be a reason why they should stop bullying the Vice President for the use of confidential funds. Tama naman kayo na dapat fair play, di ba? Dapat equal protection of the laws. Tama naman po kayo dyan. But the argument is more, well, sa side natin, the argument is more that bakit nyo pinag-iinitan ng confidential funds? Eh, yan ang isa sa mga limitasyon sa transparency. Hindi ako nanood pero may concern talaga bills ng kuryente sobrang taas na, same kilowatt lang na konsumo pero nag 2 times ang billing, imagine 15.15 per kilowatt hour. Yes po, lahat po tayo ano kumbaga na nakaka-stress, totoo po 'yan. Tapos may sinasabi pa si presidente na dalian daw yung batas para merong ano, puwede na yung bawat bahay na magtayo ng sarili nilang solar and ano, kasi ang daming red tape sa totoo lang sa paggagawa ng ano, alternative energy ano, sources sa sarili mong bahay. Pero eto na naman ang tanong ko, yung sa mga nagbebenta niyan, magkano naman? I mean, magtataas ba ng presyo sa kanila? Ano yung dadagdag nilang mga costs dun sa mga providers and so on? Hindi pa malinis ito. Totoo 'to. Sa bilis ng kaso ni Marcoleta at sa tagal ng kaso ni Martin, may statement pa si Martin na nirerespeto niya ang pasya ng pangulo. Hindi ko maiwasan isipin na mukhang hilaw ang ikakaso. Masyado ngang ano, masyado ngang parang ang sweet nila tapos very publicly nagsasalita. So ang tingin ko diyan, there's something wrong here. Magduda talaga ang mga tao nakikita nila ganyan kayo ka-sweet sa isa't isa, totoo ba 'yan? So nakikita ko na may basis naman talaga ang feelings natin na ano na ay, what's going on? Sa iba parang ano, eh, parang 'di ba, tapos babalahurain ka na ng ano, minsan ng mismong mga comms people ng pangulo. Pero dito naku, grabe yung ano, kumbaga sana all. Sabi ni Ma'am Emma, pang future tense lang ang SONA. Eh, tensyonado na ako ngayon pa lang, eh. Sabi ni Period, "Why don't you side with the Filipinos instead of the Dutertes?" When I talk about the electric bill, am I siding with the Dutertes? When I talk about the failure in housing, is that siding with the Dutertes? They're not even mentioned. When we talk about universal healthcare, nasan yung Duterte sa pangalan na yon? So, when we talk about oy racket, nasan ang ano, Duterte sa mga yon? Excuse me lang. So, ikaw, why don't you side with the Filipinos instead of criticizing the people who are actually calling out government when it fails? Eh ano, kung may political leaning kami, nasa naman yung mali sa sinabi namin? Why don't you look up the statistics on housing? Hmm. Why don't you look up what's happening with universal healthcare? Meron bang in-announce recently ng mga scholarships for more medical workers?
for more healthcare workers? Nasaan na yung pinangako ng batas mismo na libreng check-up taon-taon para sa ordinaryong mamamayan at paglikom ng mga records nila? Ginagawa ba yan? Magbanggit ka ng mga ng maraming mga local governments na gumagawa na yung mga yan at the directive of the national government. Ginawa ba? Parang hindi. Bakit selective ang pagfa-file ng kaso? Bakit inuuna yung mga hindi kakampi? Nasaan yung Duterte pag binabanggit ko yun? Kita mo? Itong problema sa'yo sana matagal ka nagtatambay dito. Or sana nakikinig ka. Kasi hindi ka naman pala nakikinig pero lakas mong magbatikos. So, kulang ka sa research. Or baka naman ka lang, napipilitan ka na lang mag-criticize at yan na lang po ang nahanap ninyo. And oh, by the way I helped the Marcos administration. Baka you've forgotten who I am. And I know them. I know these people. I know how they work. So, I'm one of those few people who have worked with both sides. The Marcoses and the Dutertes, and oh yes, don't forget, I was commissioner when GMA was GMA and Noynoy. I was Noynoy, nasa NCCA pa ako, nasa gobyerno ako. So huwag mo akong sasabihin na Duterte lang. Sabi niya, okay, got that, ma'am, but please, your political lining? Wala nga lining yung shirt ko, will not be in favor with the Dutertes, please. Excuse me? What do you mean my political lining will not be in favor with the Dutertes? Explain yourself. Please don't use vague terms and stop with the sweeping generalizations. Diyan ka nadadali eh. Sige nga. Sige, game. Iniintay ko yung mga kasagutan dito. Ay, maganda yung comment ni J. Agustin. Yung prosecution, they asked about the financials ni VP. Di naman sila mga finance people or accountants. Sabi ni One Republic, we as DDS have been majority and still you blindly judge us. Come on, we represent Filipinos. Ay, umalis na ba? Sabi ni Reggie, sa amin mga sa Ormoc, partida may geothermal power plant. Pero 19.90 per kilowatt, ang singil. Grabe, ubod ng yaman na lang may karapatan, pwede gumamit ng kuryente. This is a perennial problem, Problema talaga ang ang kuryente dito sa atin eh. Sabi ni Miss Kay, pag naging senador ka, hindi ka na pwede mag-live ng ganito. And I think, mabibisi kasi tayo eh. Kasi tingin ko daming trabaho pag senador. Pag legislature talaga, mas maraming oras kasi tingnan mo, ang sessions hapon na. Di ba? You have time, tapos maraming recess. So siguro, pagka-recess, pwede, at saka pagka pero siguro ibang oras na. Hindi ko sure. Pero, syempre, ang mindset natin ay doon na sa like sa legislative work na. Hindi gaya dito, strike anywhere tayo. Are there one or a couple of positive things you picked up in the sauna? Long time no watch. Sana okay po kayo these days. Uy, kamusta na kayo? One or two? Well, ako ang tingin ko positive naman yung yun nga yung hopefully magawa yung solar para sa bawat bahay. That we can do our own solar, we can pwede tayong magsariling sikap. But of course the devil is still in the details. So that's at least one. Ako, I'm desperate for kasi nga tingnan niyo ang problema natin sa kuryente, it's really bad. So kung papayagan nila, this is what you call a kind of a self-help law. Bibigyan ka ng pagkakataon so you can do it yourself. And for me, that's almost always a good thing. I need to see the hidden costs bago natin i-endorse yan. Sabi ni Kiyo, you deserve sa Senate, hindi sa Congress, baka magka-socialize kayo ni Congresswoman lang. Ganito yon. I will always be friendly to anybody, but that will not cross over into the politics. So kunwari, if sa show, kunwari sa The Spokes, syempre guest ko yung mga
yung mga ibang mga congressmen and even congressmen I know you don't like. But we will have to be nice to them. Para sa akin, hindi ako mamamersonal. Pero hindi ibig sabihin nun, masasama nila ako dun sa mga hindi ka nais-nais na gagawin. So, yun na po yun. Sabi ni Elf, parati akong nanonood ng live mo. Sabi ng asawa ko na Singaporean, gusto niya daw the way ka magsalita, malumanay. Kahit hindi siya nakakaintindi ng Tagalog, hindi daw gaya sa ibang Pinoy magsalita, parang laging galit, ang bilis magsalita. Naku, minsan sa TikTok po, ang bilis ko magsalita. Pero kasi TikTok yun. Di ba, no, TikTokers? Doon sa mga videos. So, para rin sa, sa iba, for those na, kasi marami ring mga followers or mga Pinoy na who are abroad and then have spouses who might not be able to understand us. So meron akong mga videos in English. Most of them are on TikTok. Pero pinopost ko na rin dun sa blue at saka red na apps. So kung mapapansin niyo, dumadami na po yung videos natin. So ang ginagawa ko sa videos, usually either a general overview o kaya very specific provisions na kunwari pinag-usapan natin dito, kuryente. Pag-uusapan natin in one video, kuryente lang. Pero grabe ang kuryente, grabe masalimuot talaga yan, ang hirap. There are lawyers who actually specialize in energy law, parang ganon. Sabi ni I am Honvic, kay Marcos ba na project yung sa Davao EV? Kala ko kay Mayor Baste. Let me look into that. Hi kay Cookie, we have an entire video on Pax Silica. You can find it on our YouTube channel. So, project funding. Okay. Joint project po siya, Davao and national government. Merong funding from the Asian Development Bank. DOTR oversees the broader Davao Public Transport Modernization Project, but the local government contributes billions in counterpart funding, land acquisition, and independently procures interim units like the DC bus service. So, ayan po. Naku, sabi ni Kiyo, yung government namin sa Cebu, nangangamoy one term. Sabi ni Law Longer, anong reaction mo nung sinabi niya na we are not greedy, racist, and liars? It is very unfortunate that our president would use some terms like this, but without a deeper cultural understanding of this. So he was being defensive about our relations with China, and without ang problema nga is walang perspective eh. So para sa akin, this is just something like, you know what a grace note is in music? It's a very, it's a blink, parang gumaganon ka in a series of notes. There's a very, very fast note that doesn't even count as a quarter note. Or an eighth note. It's blink, ganon lang. But it's supposed to draw attention to it without bringing very much weight. So, it's a negative grace note, kumbaga, dito, dun sa sinasabi niya. The point is to make his statement more interesting without actually giving you any depth to it. Great Wall says the prosecution raised concerns about Pia Cayetano's spliced video and questions impartiality. Totoo naman kasi na-trap sila sa tanong ni Sen Alan na nagbabakasakali sila. I think this is a communication strategy, so it does not affect the proceedings. Because sa totoo lang, walang walang impeachment of the senators, judges. Because nga, the Constitution regularly recognizes, or the law recognizes, that this is a political process. And what does political mean? It's the politicians that do that. Well, in this case, it is part, kumbaga, it is not subject, it's not a court eh. Diba? The Senate impeachment court is not a judiciary. It's not part of the judiciary. So iba ang rules dito. Iba yung standards. So sino lang ang pwedeng maging senator judge? Senador. So you can only impeach Senator Pia
by removing her from the Senate. As for impartiality, that's a double-edged sword. Anybody who wields that will find that it can be used against him as well. Boss, bakit late ka mag-live? Kasi magkaiba tayo ng time zone po ngayon. Kakagising ko lang like a few hours ago, tapos nag-aral pa ako. Yes, parang syncopation. But syncopation in jazz, it does make it more interesting, but it's used far more often. A grace note, mas rare. Sabi ni MH, talk about conflict of interest. Si Risa is a judge for the impeachment ni VP na magiging kalaban niya for president sa 2028. Di ba sabi niya tatakbo siya? That's also a good point. Sabi ni Miss K, di ko na pinanood yung Sona, ikaw na lang ang inaantay ko sa Pinas. Kasi nga, but I completely understand kung bakit nakakawalang gana. Hindi ko nga magising sarili ko, kaya na-late ako dun sa pagpapanood ng Sona. Sabi ni Chess, what can you say about Auntie Claire and how she works as the president's voice? Oh, the only thing I can say is no matter how mean, judgmental, unprofessional, or balahura she speaks, she does so with the authority of the president and perhaps the endorsement. As long as hindi siya dinidisiplina sa ginagawa niya, we can only conclude that the president likes it that way. So he likes it dirty, kumbaga. Pwede ba makasuhan ng libel ang spokesperson ng presidente? Wala naman po siyang immunity. Lalo na at kasinungalingan ng sinabi niya. But I think that kasi maikli yung prescriptive period ng libel. So you have to file it within 1 year. So you will be filing it in a hostile environment because the prosecution side is part of the executive. Sabi ni Christian, maybe it's the FL who likes Auntie Claire. Maybe. I wouldn't discount that possibility, yes. Mr. Botito says, naniniwala ako na pumapaldo yang si Auntie Claire kay BBM. Wala naman po akong ebidensya nun, but what we see is her almost canine devotion to the kind of defense that she uses. Yikes. Thank you, Miss Auntie Official. Andun po kami Sabado sa Marble Arch sa pagbisita ni VP Sara. Nagtiyaga po ang lahat, pumila sa ilalim ng init para magpa-picture. All worth it. Mabait ni guys, ni VP. Sabi ni T-Rex Miklaw, and Zulaika and Sara, what about that? Are you going to accuse them of an improper relationship? Because if you do, remember that you might be making a malicious imputation of a crime. And that's precisely what libel is. Hindi po canine devotion, more like rabid canine devotion with laway. Thank you for that description, Auntie Official. Sabi ni Pix, notice BBM's walk towards the podium, yung stride, body posture, he looked deflated, walang conviction at confidence at parang nahihiya. Well, I hope so. Kasi kung nahihiya siya, it means tumatalab na and he's aware of the criticism. Kumakapit na lang siya out of fear. Kumbaga, because the moment you let go power, vulnerable na siya. Gigil na talaga ako sa 2028 para magtago na uli si Pinky. Ay nako, he's a politician. He knows which side of his bread is buttered on. Diba? Ang tingin ko dyan kay Senator Ping, habang malakas ang Pangulo, dun siya kay Pangulo. Pag nagbago na ihip ng hangin, baka dun na naman siya. Although, hindi ko naman sinasabi na wala siyang prinsipyo. But, he's doing what any other politician does, is to go where the money is. Yes, ang bait at ang ganda pa daw ni VP. Ang ganda pa. Sabi ni John, we had a leadership sa call center and I have a lot of comparison and red flag kay BBM sa totoo lang. Sige nga, banggitin niyo yung iba. Sabi ni T-Rex Miklaw, and the Dutertes aren't what?
Yung mga ganyan ninyo, naku, try it on somebody else. Hindi kayo uubra dito. Sinasabi ko sa inyo, I've been a lawyer for too long. I was a debater. I was best speaker of Southeast Asia in 1994. So, yung mga ganyan, nakikita na po yung mga traps. And it's not really conducive. Kasi nang-aaway ka lang eh. If your point was to try to gain information so that we have a better understanding of each side, I would be very happy to enter into a discussion with you. Pero yung pag ganyan ka na makipag-usap, hindi ka, maswerte pag pinatulan kita. Kasi actually sa totoo lang, kung gusto ko ng more hits, ay papatulan kita dyan. But the point here is to gain information and better understanding. Yung isang binasa kong comment dito, pink yun. And they stay. Yeah, they listen. I don't know if we have turned any pinks, but well, I know that we have, but that's because we're open. And hindi kami nami-personal dito. Ang pinupuntirian talaga namin dito are people who are in a position to make decisions about our lives. So, hindi talaga namin, kung mapapansin mo nga, kahit yung mga vloggers na hindi namin kasundo o kabilang panig, pass. We might comment on what they said, pero hindi kami nami-personal dito. Not as much as we can help it. But if you come here using a fake name, walang libel na uubra against you. Kasi kailangan identifiable. Totoo. Sabi ni Edzology, I like the part about the urgency of systems, laws, and VAT-related taxes that go with it. But yeah, my problem is, ay tama yan, sabi niya, I noticed the lack of clarity sa institutional changes for the last 2 years, if any. Totoo yan. So isa pa yan. My concern is that it's an easy political point. Pagka sinabi mo, tanggalin natin yung tax na ganito. But, what about, what services do those taxes pay for? So dapat alam din natin yan. Before ako i-upload anything na sinasabi lang, tatanggalan natin yung tax na ganito. Teka muna. Pero I disagree rin po. Kasi para sa akin, isa lang din. But on the other hand, tama ka, because ako, mas gusto ko pa ang VAT kaysa income tax. Tanggalin nyo na lang ang income tax, yung VAT na lang. And there will be more spending. Diba? Yung greater spending na yun will fuel more government funds. There will be more government funds. So, hindi ako ganong kapalo sa VAT ang tatanggalin. Income tax, tanggalin natin. Tingnan natin sino sa atin ang iiyak. No idea anong reasons bakit di umattend si Senators Bam, Soto, and Lacson. Wala rin silang sinabi eh. How to po uuwi na ang tatay? Uy, kanina pa po namin diniscuss yan. Pero sige, one final time, wala pong ganon. I'm sorry. Nagkamali lang po ng appreciation dun sa pagsalita ni VP Inday. What she meant was, dadalaw na siya kay tatay. And she can't wait also. Like with everybody else, she can't wait for the time, when the time comes that PRD will go home. Hindi niya sinasabing uuwi na si Tatay Digong. Tama, sabi ni MH. But in the end, di naman si BBM ang dapat gumawa para mawala yan sa bills. Congress pa din dapat gumawa. But he can also use his political capital to do it. So tingnan natin. Yeah. Tama kayo. Kasi that's the purpose of your political capital. Unfortunately, does he have any? Does he still have any left? Okay, so let's try one more question. Accountability po sa work namin, sabi ni John. Anything that's happening sa team namin is dapat aware kami and no pointing of fingers. We should be prepared for any long-term solution. Si BBM, ewan, puro sisi. Well said though. Well said. Okay? So maraming salamat sa lahat ng sumubaybay at tuloy-tuloy sa pagsusuporta sa amin dito sa Luminous. Pasensya na po kung para sa mga nasa Pilipinas. Uy, thank you kay Chris Sarak. Pasensya na po para dun sa mga nasa Pilipinas. Alam kong very late ito. I'm still going to try to wake up earlier kasi in order to be earlier there, I have to wake up earlier here and then study pa. So, I'll try to get better timing on our live as we go along. Pero by the time maka-adjust ako, baka nasa bahay na ako uli.
So thank you very, very much for everyone who has been here. Please don't forget to like, share, follow, and if possible, subscribe. Well, so Red App naman ordinary yung subscription. So I strongly encourage you to do so. So we are on Facebook at Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. On the other blue app, it's just Trixie Cruz Angeles. On the red app, it's Luminous by TCA and AGP. On the black app, it's Luminous TCA. So I hope to see you more often in our comment section. Thank you very much for everybody who is here. Sabi hindi, it's not systems lost, it's BBM who's lost. Oh well. Thank you very much. We'll see you again very soon. And watch out for more videos being posted.